Nagbuntong hininga siya na may ngiti at sinabing huwag niyang alalahanin ang helper, maghanda na lang siya sa laban. Sumagot si Teo na lahat ng combat units ay dapat protektahan ng supports at helpers, ito ang rule na dapat sundin ng lahat ng hunters, kahit ano ang kakayahan at sitwasyon, gusto man niya o hindi. Sinabi ng bida na may dissatisfied face na wala nang sumusunod sa mga ganong prinsipyo ngayon, pero biglang naputol ang mga salita niya nang sumigaw ang team member na paparating na ang kalaban. Pagkarinig sa mga tunog, agad naghanda ang lahat at tumingala sa siling. Pagkatapos, lumakas ang tunog. Tumama ang matatalim na paa ng spider sa lupa at nag-umpisa silang lumapit sa kanila, gumagalaw sa pader at siling. Pagkakita sa mga monsters, nanginginig sa takot ang swordsman at sinabi sa sarili niyang kumalma, mananalo sila kung gagawin nila ang itinuro sa kanila. Mula sa kadiliman, lumabas ang grupo ng mga spiders, Personal Danger Level E, at sa grupo, Danger Level D-. Nagbabago ang danger level depende sa size ng legion. Pagkakita sa buong horde ng monsters, naghanda ang mga hunters, pagkatapos nito, bumilis ang spider legion at sumugod para umatake. Kumuha ng stable stance ang swordsman at iwinasiwas ang weapon niya, pinatay ang isang spider, at pagkatapos ay nagnitngit ng mas malakas at umatake ulit. Samantala, ang lalaking nasa harap niya ay pinigilan ng mga monsters gamit ang shield niya, pagkatapos ay nagtipon ng energy at hinampas sila, itinapon sila pabalik. Ginamit ng girl ang magic, nagdulot ng sparks mula sa staff na sumugod pasulong at tumusok sa mga spiders. Pinapanood ang laban nila, naisip ni Teo na hindi masama ito para sa D-rank, kaya hindi niya kailangang mag-alala sa kanila. Si Shin Jonso, na nakatingin sa kabilang side ng corridor, napawaw siya sa nakita niya, dahilan para lumingon si Taeyeon at sinabing parang hindi lang ilang dosenang spiders to Tumalon pababa ang spiders mula sa ceiling at sumugod sa kanila, at ginamit ni Taeyeon ang skill niya para iwas-iwas ang espada niya, mabilis na nasunog ang ilang spiders, dahilan para mahulog sa ground ang kanilang sunog na katawan. Nagpatuloy siyang umatake at naisip na ang durability ng mga spiders na ito ay medyo mababa kumpara sa ibang monsters. Kailangan lang niyang mag-release ng konting sword ki. Sa ganitong paraan, matatapos niya ang raid nang hindi nasisira ang weapon niya. Nagpatuloy siya sa pag-atake hanggang sa may narinig siyang sumigaw ng tulong mula sa likod niya. Ang tatlong team members ay napaligiran na pala ng malaking grupo ng spiders sa lahat ng sides at ang laban ay nagiging sobrang hirap na para sa kanila. Sumigaw ang team leader na nagpapatuloy silang sumulong, sino ang nagsabing may 50 spiders lang dito? May at least ilang daan dito, sino ang nag-reconnaissance? Sinabi ng swordsman na mahihirapan sila at ang babae sa likod niya ay nagsabi na nauubusan na siya ng mana. Nagdesisyon si Taeyeon na tumulong, sumugod siya papunta sa kanila at tinawag si Shin Jonso, sinasabing sumunod ito sa kanya, pero pumunta ito sa kabilang direksyon at sinabing, sige lang, tulungan mo sila, susunod na lang ako pagtapos ko dito. Huminto ang guild leader, nakatingin sa kanya na nagtataka, nakitang papunta siya sa mga halimaw, at inatake siya ng isa mula sa ere. Agad siyang sumugod papunta dito at nag-aalalang sinabing yumuko siya, naisip niyang maaring madamay si Shin Jonso kung gagamitin niya ang sword ki niya. Kalmadong pumikit ang bida sa moment na yun, pagkatapos ay binuksan niya ang mga mata niya at nagbago ang color, nagre-reflect ng net na lumitaw sa ilalim ng ceiling. Ang spider na napunta sa ilalim ng net na ito ay agad na tinusok ng sharp blade. Nagulat si Taeyeon sa nakita niya habang nahuhulog ang bangkay ng spider sa harap ng paa ni Shin Jonso. Naisip niyang sa lahat ng weapons na kaya niyang gawin ngayon, ang espada ang isa sa pinakamagandang quality. Mas effective sana kung makakagawa siya ng madaming espada at gamitin ang lahat ng sabay-sabay, pero imposible yun sa ngayon dahil kulang pa ang mana niya. Bahagya niyang iwinagayway ang daliri niya, hinihila ang espada mula sa bangkay, pagkatapos ay itinuro pasulong at naisip na wala siyang maiisip na mas maganda kaysa dito. Sa command niya, umangat ang sword sa ere at nag-umpisang umikot sa paligid niya, naghihintay sa next command niya. Napansin ng mga spiders sa malapit, lumingon ang bida at itinuro ang daliri niya sa kanila, pinapadala ang sword na lumilipad. Papalapit sa mga monsters, tinusok ng espada ang isang spider sa daan nito, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kasunod, gumagalaw ng mabilis sa isang wave lang ng kamay niya. Kinontrol ni Shin Jonso ang espada, dahilan para umikot ito sa kuweba ng napakabilis. Sa isang point, itinaas niya ang daliri niya sa ceiling, itinuturo ang ibang spiders, pagkatapos ay sumugod ang sword pasulong at umikot sa paligid niya na parang buhawi, tinutusok ang lahat ng madaanan nito. Nung tapos na ang lahat, gulat na tumingin si Taeyeon sa kanya at sa maraming bangkay na nasa paa niya, pagkatapos ay ibinaling ang tingin niya sa sword na nakatusok sa katawan ng spider. Gulat na gulat si Taeyeon at hindi makapaniwala na may area attack pala si Shin Jonso. Pinapanood ang sword na mawala, naisip niyang wala pang 10 seconds pero naubos niya ang lahat ng 12 dosenang spiders na iyon.
Hindi siya makapaniwala na ginamit Shin Jonso ang materialization sa laban. Hindi niya akalain na maliban sa pagiging talentadong support, kaya din pala niyang lumaban ng ganon. Napansin ng tingin niya, itinuro ni Shin Jonso ang daliri niya sa ibang grupo at tinanong kung ano ang ginagawa niya at kung hindi ba siya tutulong sa kanila. Dahil sa mga salita niya, naalala ni Taeyeon ang ibang guys na una niyang tinakbuhan para tulungan, at lumingon siya, nakitang halos hindi na sila makatayo. Napansin na hindi maganda ang sitwasyon, ginamit niya ang skill niya sa espada at sinabing mag-uusap sila pag okay na ang lahat. Bago siya umalis, tinawag siya ni Shin Jonso at itinuro ang mga bangkay sa likod niya, sinasabing ayusin niya yon dahil hindi sila maniniwala na ginawa yon ng isang helper. Hinayla ni Taeyeon ang face mask niya, nag-isip ng sandali, pagkatapos ay tumakbo at sumugod pasulong, hiniwa at pinaliyab ang mga bangkay. Hindi nagtagal, tapos na ang laban, at nagtipon ng team members para magpahinga. Nagpasalamat ang Hunter kay Taeyeon sa tulong niya at sinabing nakaligtas sila dahil sa kanya, pero nagulat siya sa una, akala niyang familiar siya, pero sino ang mag-aakala na siya pala ang Guildmaster ng Overkill Guild. Nagsorry si Taeyeon dahil hindi niya agad sinabi sa kanya, at nagpaliwanag na gusto niyang tahimik na imbestigahan ang dungeon. Excited ang mage na malaman kung sino talaga siya at nagpasalamat pagkatapos ay sinabing ang cool niyang panoorin habang wino-one-hit niya ang mga spiders na yun, medyo nahiya siya na nagtanong kung pwedeng magpa-picture sa kanya pag alis nila dito. Ang hunter na bumalik sa kanila kasama si Shin Jonso ay hindi siya pinatapos, malakas na sinasabing bumalik na sila. Nagsorry ang lalaki sa kanila na may ngiti dahil late sila, nag-umpisa silang mangolekta ng side resources, naglakad-lakad sila at parang wala ng monsters sa paligid. Itinuro niya ang dark corridor at sinabing may isa pang passage doon, naisip niyang pwede silang magpatuloy. Nagbuntong hininga ng malalim ang leader at sinabing sa tingin niya, hindi na nila kayang tapusin ang dungeon na to. Sayang na gawin ito, pero dapat na nilang tapusin dito. Nagtaka ang swordsman at nagulat dahil konti na lang ang natitira, kaya bakit niya naisip yun? Tumayo ang lalaki at nag-cross ng mga braso sa dibdib niya, sinasabing ang dami ng spiders na nakalaban nila at ang geography ng dungeon, lahat ay iba sa intelligence report. Ang mga dungeon ay existing na may gates na hiwalay sa mundo. Ang mga dungeon ay lugar na may strange creatures at geographical features na hindi makikita sa Earth. Sa ngayon, ang concept ng dungeons at awakened ones ay hindi pa talaga saktong-sakto, kaya para sa mga baguhan na hunters, ang pinakamahalaga ay information tungkol sa dungeons. Kakaunti ang awakened ones na kayang mag-adapt sa dungeon kung hindi pa nila ito na-encounter. Ibig sabihin nito ay pagkatalo at ang mas malala, kamatayan. Kaya nagkaroon ng scouts, awakened ones na may kakayahan na mag-detect o magtago ng tracks nila, nagsama-sama at nag-umpisang tumanggap ng mga reconnaissance commissions. Dumami ang nakakapag-clear ng dungeons dahil sa mga reconnaissance commissions, kaya tinawag silang scouts. Ang accuracy ng mga reconnaissance ay karaniwang lumalagpas sa 78%, malamang na hindi mistake lang ito, hindi rin maaalis ang posibilidad na error dungeon ito. Naguluhan ng swordsman, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Taeyeon at sinabi na total kasama naman nila ang guildmaster, baka pwede silang magpatuloy. Sinabi ng lalaki na naiintindihan niyang gusto nilang magpatuloy sa pag-clear, pero sapat na ang tulong ng guildmaster ng isang beses, kung hindi sila mag-iingat, baka mapahamak ang lahat. Frustrated na sinabi ng guy na gusto talaga niyang ma-clear ang dungeon, may personal reasons siya, wala na bang ibang paraan? Frustrated din na sinabi ng girl na gusto din niyang tapusin ang dungeon. Tinanong ng leader kung mas mahalaga ba yon kaysa sa buhay nila dahil kung papasok sila sa boss room, wala nang balikan. Ayaw din niyang umalis, pero kailangan nilang lumabas at i-report muna ang sitwasyon. Sumali sa conversation ng guild leader at sinabing sumasang-ayon siya sa kanila. Tumingin sa kanya ang team leader na naguguluhan. Sinabi ni Taeyeon na kahit pumunta siya dito para mag-imbestiga, member pa rin siya ng team, kung nagdesisyon ng leader na magpatuloy sa pag-clear ng dungeon, wala siyang dahilan para kumontra. At kung gusto niyang mag-imbestiga, kailangan niya din talagang pumasok sa boss room. Sumulyap siya kay Shin Jonso, at tumango ito. Nagbawang lalaki sa kanya at sinabing ipagkakatiwala niya ito sa kanya. Pagkatapos, nagpasalamat siya at nag-umpisang magsalita tungkol sa pagiging team leader, pero sinabi ni Taeyeon na huwag siyang mag-alala at magpatuloy sa pag-lead. Sumang-ayon ang lalaki at sinabing aalis na sila, pagkatapos ay sinabi niya sa iba na sumunod sa kanya, at habang dumadaan sila sa malaking passage, nakita nila ang kanilang sarili sa harap ng isang malaking pinto. Huminto ang team leader at sinabing sa tingin niya, nasa boss room na sila, kaya magbibigay siya ng final instructions. Una, ang boss ng dungeon na ito ay rank D+ Legend Spider Queen, ang overall combat ability niya ay medyo mababa.
Medyo madaling boss ito, halos naglalabas lang siya ng Legion Spiders, pero original information lang yun, hindi na nila alam kung anong klaseng creature ang nasa likod ng pintong yun ngayon. Bitin ka ba? Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe, para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.